Cellbox. Si Dana ay isang mekaniko at 26 na taong gulang. Nasa puso na nito ang pagkukumpuni. Hindi tulad ng ibang kababaihan, grasa ang nagsilbing makeup ng dalaga. Nasa puso ko ng pagmemekaniko at hindi ko kayang iwan yun. Si Adrian naman ay isang CEO, 28 taong gulang. Nirerespeto siya ng lahat. Suplado ito pero may tinatagong sweetness at pagkabolero. I just feel calm whenever you're around. Langit at lupa kung maituturing pero pag-iisahin ang pagkakataon. Maraming maapektuhan. Makayanan pa rin kaya nilang piliin ang isa't isa kung ang pagkakataon na mismong sumuko sa kanilang dalawa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Hay, salamat natapos din. Tila nabunutan ng tinik na saad ni Dana matapos kumpunihin ang sasakyan. Ini-stretch pa nito ang katawan at pinatunog ang mga buto. Yun, thank you. Dana my loves, the best ka talaga. Malawak ang ngiting sambit ni Ben matapos ayusin ni Dana ang halos bumigay ng motor nito. May loves mong mukha mo. Uuwi na ako at baka hinahanap na ako ni tatay. Napa-overtime tuloy ako ngayon dahil sa naghihingalong motor mo. Pagrereklamo pa ng dalaga, habang inaayos nitong mga gamit ay nasilayan niya ang sarili sa salamin na may langis pa sa muka. Si Dana ay 26 na taong gulang, morena at medyo may katangkaran habang may bagsak na buhok hanggang bewang. Isa siyang magaling na mekaniko at natutunan niya yon sa ama. Simula kasi nang makahawak ito ng tools noong bata pa, ay alam na nitong magiging passion niya ang pagkukumpuni ng mga gamit. Hanggang sa natutunan pati ang pagkukumpuni ng sasakyan at naging trabaho niya na ito ngayon sa talyer. Nagsisipag siya lalo ngayon dahil kailangan ng gamot ng tatay nitong may diabetes. Sila na lang kasing dalawang natitira sa buhay dahil maaga rin silang iniwan ng kaniyang ina at nag-iisang lamang siyang anak. Kaya naman, imbis na makapagtapos ng pag-aaral, ay pinili niyang magtrabaho na lang para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ama. Hindi na rin kasi makapagtrabaho ang ama nito dahil sa namamaga nitong mga paa. Sorry na, hatid na lang kita para makabawi naman ako sa'yo. Alok ni Ben sabay kindat pa kay Dana. Ako? Ihahatid mo gamit yung naghihingalo mong motor? Wag na lang, baka pati ako maghingalo. Bara ni Dana sa binata. Napanguso na lang si Ben ang pumunta na si Dana sa motor nito. Itinali niya muna ang buhok at habang ginagawa yon ay nakatitig lang si Ben na halos maglaway na. Dahil naakit ito sa dalaga. Nang mapansin niyo ni Dana ay inirapan niya si Ben. Tsaka ito nagsuot ng balaklava at helmet. Walang pasabi-sabi rin at pinaharurot na lang nito ang sasakyan. Sa kalagitnaan ng biyahe niya ay napansin nito ang kotse na nakahinto sa gilid ng tulay. Napakunot ang noo niya. Nag-aalangan pa itong hinintuan nung una dahil wala siyang makitang tao. Hindi rin nakabukas ang sasakyan at ang natatangin nitong ilaw ay ang kumukurap-kurap na street light. Nang bumaba si Dana mula sa motor ay tinanggal muna nito ang helmet tsaka tahimik na sinuri ang sasakyan. Aba, BMW pala ito eh. At bakit naman nakahinto rito? Tanong niya sa sarili. Pero nagpantig ang tenga niya nang makarinig ng pagsinghot na tila may taong umiiyak. Tumayo kagad ang balahibo ng dalaga dahil akala nito ay minumulto na siya kaya't nakakarinig siya ng mahinang hikbi. Tulungan mo ko, please. Halos mapatalan sa gulat si Dana nang marinig ang matipuno at malalim na boses na yun ng lalaki. Agad na bumilis ang tibok ng puso nito dahil sa gulat at lumitaw mula sa tapat ng pintuan ng kotse ang isang lalaki. Ha? Bakit? Kailangan mo ba ng hustisya?
Hindi kita matutulungan. Tarantang sagot ni Dana at bahagyang napatras pero mas lumapit pa sa kaniyang lalaki. No, I mean, tulungan mo ko. Muling pakiusap ng lalaki. Multo! Sino ka? Muling pagtaboy ni Dana sa lalaki. What? Do I look like a ghost to you? Bigla ay tila naibsan ng kakaibang nararamdaman ni Dana nang sabihin yun ng lalaki. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang hindi naman pala multo ang kausap niya, kundi si Adrian. Si Adrian ay 28 taong gulang, mistiso at matipuno ang pangangatawan. Sa tindig pa lamang niya ay karespe-respeto ng tingnan dahil lumaki ito sa pamilya ng mga businessman. Kahit hindi niya gusto na maging CEO, ay inako niyang naiwang responsibilidad ng namayapang kapatid. Nangako kasi ito na uunahin niyang tuparin ang pangarap ng kapatid, kasabay ng pangarap ng ina dahil silang dalawa na lang ang naiwan sa buhay. Matagal nang namayapang ama ni Adrian dahil sa sakit. Nakakagulat ka naman kuya. Sino naman kasing hindi iisipin na multo ka eh? Ang dilim-dilim dito tapos patay sindi pa tong streetlight. Saad ni Dan at saka malakas na bumuntong hininga. Nakikita mo ba yung sarili mo? Mas mukha ka pang ang nakakatakot dahil balot na balot yung mukha mo. Inis na ring tura ni Adrian dahilan para mapagtanto ni Dana na nakasuot pa rin sa kanyang balaklava. Pero dahil sa pamamahiya sa kanya ng lalaki, ay tila ayaw niya itong tulungan. Ikaw na nga ito nangangailangan ng tulong. Ikaw pa tong masungit at mapanghusga. Bahala ka na nga dyan. Nagbanta ng aalis ang dalaga, pero muling nagsalita si Adriana. Ikaw kaya itong unang nanghusga sa akin. Pinagkamalan mo pa akong multo. Hindi nakasagot si Dana. Inirapan niya na lang ang lalaki, kahit na alam nitong hindi naman siya makikita nito dahil sa dilema. Ano bang kailangan mo? Tanong niya na lang dahil gusto na rin itong umuwi dahil sa pagod. Bring me to the nearest hotel. Alam kong malabo nang maayos itong sasakyan ko dahil gabi na, kaya bukas ko na lang babalikan. Utos ni Adrian na para bang empleyado niya lang si Dana. Hindi ako angkas driver para ihatid ka kung saan mo gusto. Pagod din ako, okay? Tumawag ka na lang na maghahatid sa'yo. Tingin mo ba, nandito pa ako kung may dala akong phone? Muling pagsusungit ng binata, dahilan para mapikon na dito si Dana. Alam mo, sa ganyang pag-uugali mo, wala talagang magkaka-interes na tumulong sa'yo. Muli nang naglakad si Dana palapit sa motorsiklo nito at sinuot ang helmet. Buo na ang desisyon niya ngayong umalis dahil sa inis sa binata. Dali-dali namang tumakbo ang binata sa tapat ng motorsiklo ni Dana dahilan para masilayan nito ang detalyadong mukha ni Adrian. Mahabang pilik mata at sakto lang ang kapal ng kilay. Matangos din ang ilong at higit sa lahat ay pinkish ang labi. Tila pamilyar tuloy sa kaniyang mukha ni Adrian na para bang nakita niya na ito noon. Wait, I'm sorry, okay? Kailangan ko ng tulong mo. Please, I'll pay you back. Kasabay din nun ang biglang pagpatay ng streetlight. Kaya naman tanging ilaw na lamang ng motor ni Dana ang nagsisilbi nilang liwanag. At bilang ganti ni Dana sa pagsusungit sa kanya ng lalaki, ay pinatay din ito ang makina ng motor dahilan para tuluyan ang magdilim ang paligid. Hey, where are you? Hindi to magandang biro. Where are you? Tila nagpapanik ng sad ni Adrian habang pilit kinakapa sa dilim ang dalaga. Kapag nahanap mo ako, tutulungan kita. Hamon ng dalaga pero tila hindi natuwa rito si Adriana. Hindi ako nakikipagbiruan, miss. Please open your light. I'm begging you. Garalgal niya ang boses ni Adrian na para bang maiiyak ito. Labis naman itong pinagtaka ni Dana pero hindi niya pa rin binuksan ang ilaw. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo kong iwan. Please, huwag mo kong iwan. Tila doon lang natauhan si Dana nang marinig ang muling pagsinghot ni Adrian na para bang umiiyak ito. Sa labis na pagtataka
ay siya na mismong humawak kay Adrian dahilan para hilahin siya ng lalaki at mahigpit itong niyakap. "Itigil mo na to. Pakiusap. Natatakot ako." Pagmamakaawa ng lalaki habang mahigpit ang pagkakayakap kay Dana. Gustuhin mang magreklamo ni Dana pero napatulala na lang ito sa nangyari. Kung sa mga gantong klaseng pangyayari nga dapat, ay natadyakan niya na ang itlog ng lalaki. Pero tila nang hina ang katawan niya ngayon. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pabangong naaamoy niya sa lalaki na halos na-addict na siya rito. At gusto niya ang init na dinudulot nun sa katawan niya. Isang pamilyar na init. Sandali! Hindi ako makahinga. Dahil sa pangyayaring yun ay hindi na nagawa pang magbiro ni Dana nang isakay nito sa motor si Adrian at binaybay nila ang daan. Hindi na nga rin niya nagawang kausapin pa ang lalaki dahil sa hiya. Hanggang sa hindi nito namalayan na nasa tapat na pala sila ng bahay ni Dana. Imbis na sa hotel kung saan niya dapat dadalhin ang lalaki. "Where are we?" Takang tanong ni Adrian habang pinagmamasdan ang simple at maliit nilang bahay. Kalahati ang nakasemento at ang kalahati nito ay gawa sa kahoy. Palihim na lang na nakagat ni Dana ang labi kahit siya hindi niya rin nakalain na dadalhin ng hindi kilalang tao sa bahay nila. Dala na rin siguro ng pagod dahil gusto niya nang magpahinga. Malayo pa kasi ang bayan at doon pa banda sa talyer kung saan siya nagtatrabaho. "Sorry, nadala kita rito sa bahay. Malayo pa kasi yung bayan at gusto ko nang magpahinga." Halata na sa boses ni Dana ang pagod. "Sorry for the inconvenience. Magabang na lang ako ng taxi dito papuntang hotel." Tumalikod na si Adrian at palabas na sana ito ng gate nang marinig ang boses ng matanda. "Dana, anak, nandyan ka na pala. Kanina pa kita inihintay." Nakangiting salubong ng ama sa dalaga na nakasaklay. "Pasensya na tay. Ito kasing si Ben. Nagpaayos na naman ang naghihingalo niyang motor. Inabot tuloy ako ng gabi." Sagot ng dalaga tsaka nabaling ang tingin kay Adriana. "Oh, sino naman itong kasama mo? Boyfriend mo?" Tanong ng ama sa anak nang makita si Adriana. Mahina namang natawa roon si Dana. "Hindi po tay." "Good evening. I'm Adrian. Nasiraan po ako ng sasakyan sa tulay at humingi po ako ng tulong sa anak niyo. I asked her to take me to the nearest hotel, but she took me here instead." Formal ngunit may halong paninisi sa tono ng pananalita ng binata, dahilan para magsalubong ang kilay ni Dana. "Wow bakit parang kasalanan ko?" Singit ng dalaga pero saglit lang siyang sinulyapan ni Adrian. "Maghahanap na lang po ako ng taxi papuntang hotel. Pasensya na po kayo." Saad na lang ni Adrian, tsaka muling naglakad palabas. "Sandali iho, wala ka nang mahanap na sasakyan dyan ang gantong oras. Mabuti pang dito ka na nga lang matulog." Pigil ni Mang Eduardo kay Adrian, kaya muling napatingin sa kanilang binata. Halatang pag-alinlangan sa mukha nito. Bumuntong hininga si Dana at inunahan niya ng ama na magsalita. "Pasensya ka na kung maliit lang tong bahay namin at hindi ka komportable. Nasa sayo naman ang desisyon kung gusto mong pumayag na dito muna matulog o hindi. Bahala ka na lang maghintay ng sasakyan dyan sa labas dahil matutulog na kami." Masungit na sad ni Dana, tsaka nito hinubad ang balaklava kaya naman lumitaw ang magulo nitong buhok. Saglit na napatitig si Adrian kay Dana na para bang kinikilala ang dalaga. Nang mapansin niyo ni Dana, ay agad din siyang umiwas ng tingin. At doon nag-alala sa mukha na baka may dumi pala kaya't nakatitig sa kanya si Adrian. "Anak, huwag mo namang tratuhin ang ganyan ng bisita." Suway ng tatay nito at mahina pa siyang tinapik sa braso. "Alam mo iho, mas mabuting dito ka na lang matulog. Bukas na natin balikan ang sasakyan mo at bahala na si Dan na mag-ayos nun. Kung hindi mo kasi naitatanong mekaniko ang anak kong yan." Nakangiti at halatang pagka-proud sa pananalita ni Mang Eduardo.
Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Adriana. Really? Yes! Masigla ring sagot ng matanda. Magaling na mekaniko yan. Kahit anong sasakyan kaya niyang ayusin. Tay, hindi naman po. Nakangusong pagsuway ni Dana sa ama. Anong hindi? Di ba nga kaya ayaw kong pakawalan ng ama mo sa talyeray dahil ikaw lang naman ang maalam sa kahit anong sasakyan. Kaya nga gustong gusto ka nila doon, hindi ba? Pagpupumilit pa ng ama nito. Wala nang nagawa pa si Dana kundi bumuntong hininga. Nang muli niyang pagmasdan si Adrian ay tila nabuhay ng mga mata ng binata. Nang biglang parang isang pamilyar ng mga mata iyon sa kanya. Hindi niya lang talaga matandaan kung saan niya ito nakita. O sige ho, dito na lang ako magpapalipas ng gabi. At mukhang kakailanganin ko po ulit ang tulong ng anak niyo bukas. Masiglang sambit ni Adrian tsaka saglit na napatingin kay Dana. Saglit pa silang nagkatitigan na para bang may kung anong naging koneksyon ng dalawa. Mas lalo tuloy na paisip si Dana kung anong meron sa mukha nito dahil kanina pa tingin ang tingin sa kanya si Adriana. O siya, tara na muna sa loob at kumain. Pagputol ni Mang Eduardo sa titigan ng dalawa. Doon lang tila natauhan si Dana sa nangyari. Kaya naman mabilis siyang napaiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Nga pala, 2 lang ang kwarto namin dito. Kaya mo naman sigurong matulog dito sa sala. Bigkas ni Dana nang matapos silang kumain. Kahit na hindi gusto ni Adrian ng ideyang yon, ay wala rin siyang magagawa. Pikit mata na lang itong tumango at napapayag. Tsaka sinasambit sa sarili, nalilipas din ang gabing yon at sisiguraduhin niyang hinding-hindi na mauulit pa. Patayin ko na palang ilaw. Saad ni Dana at akmang aabutin na sana nito ang switch nang hawakan ni Adrian ang kamay niya. No, huwag mong patayin ang ilaw. Pigil niya sa dalaga. Ha? Akses sa kuryente. Tsaka sanay kami rito na pinapatay ang ilaw kapag matutulog na. Hindi nga sabi. Bakit? Bahay mo ba to? Matapang na tanong ni Dana, tsaka sila nagsukatan ng tingin ni Adrian. Oo nga pala. Kanina rin nung biglang nawalan ng ilaw, takot na takot ka. Mangiyak-ngiyak ka pa nga eh. Natatawang sambit ni Dana habang napapailing pa. Takot ka sa dilim no? Kalalaki mong tao, sa dilim ka lang pala lumalambot? Dagdag pa niya at nagkunwari pang nagulat sa sariling sinabi habang pigil na natatawa. Sa kabilang banday, nandilim ang mata ni Adrian. Ang kaninang hawak nitong kamay ni Dana ay inilapat niya sa dingding habang ang isa niya pang braso ay tinukod sa kabilang gilid ng dingding. Dahilan upang makulong ang ulo ni Dana sa pagitan ng mga braso ni Adrian habang magkalapit ang mukha nila sa isa't isa. Ilang beses na napalunok si Dana habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Adrian. Habang si Adrian naman ay napangisi ng nakitang pagkataranta sa mukha ng dalaga. You better shut your mouth, Miss Dana. O baka gusto mong iparanas ko ulit sa'yo ang ibang klaseng dilim na may kasamang hiyaw at sarap. Namulang pisngi ni Dana sa tinurang yun ni Adrian. Bigla niyang naalala ang nangyari 2 taon nang nakakalipas kung saan may nakasiping siyang isang lalaki. At ngayong magkalapit ang mukha nila ni Adrian ay doon niya napagtantong ang lalaking kaharap niya pala ang dati niyang naka one night stand. Ikaw? Halos nangihinang tanong ni Dana kasabay ng pamumula ng mukha niya na para bang napunta na lahat ng dugo roon. Napangisi lang si Adrian. Bumaba ang tingin nito sa labi ng dalaga. I knew it. How could I forget that night? With sweet lips of yours. Nakagat ni Dana ang ibang labi nito nang sabihin yun ni Adrian. Ramdam nito ang init ng hininga ng binata dahil sa lapit ng mukha ng mga ito. Dahil sa bahalang baka makita sila ng amang natutulog na, ay pilit na itinulak ni Dana si Adrian palayo. Mas mabuti kung
Kakalimutan lang natin yung nangyari nun. Utos ng dalaga habang hindi makatingin ng maayos kay Adrian. What? Hindi ko kaya. That was the best night of my life. How could I forget? Adrian, huwag ka namang maingay at baka marinig tayo ni tatay. Bakit? Huwag kang umakto na hindi mo nagustuhan ang nangyari. I saw how you plead for pleasure that night. Asar ng binata. Hindi alintana ang pagsuway sa kanya ni Dana. Ano ba? Papatayin ko tong ilaw. Banta ni Dana, dahilan para mawala ang mapang-asar ng ngiti ni Adrian. Nang matahimik ang lalaki, ay mabilis na tumakbo si Dana, papasok sa kwarto nito, tsaka niya yun sinara. Hagod-hagod nito ang dibdib habang nakasandal sa pinto na para bang kakatapos niya lang makipagkarera. Kinaumagahan, agad na nagtungo sina Dana sa talyer upang doon ayusin ang sasakyan. Nag-utos na lang siya ng mga maghihila sa sasakyan dahil inabutan na ito ng umaga sa tulay. Hindi ko akalain na may ganito palang klase ng sasakyan na pwedeng masira. Usisang sad ni Dana habang pinagmamasdan ang mamahaling sasakyan na kulay puti. Kaya mo bang ayusin o hindi? Inip na tanong ni Adrian habang salubong ang kilay. Sandali. Rare model tong sasakyan mo. Hindi lang to basta-basta. Kaya maghintay ka dyan at sina-check up ko pa. Gano'n pa katagal? Hindi na talaga makapaghintay? Natanong ni Adrian. Habang pasulyap-sulyap sa relo. Hindi siya sinagot ni Dana dahil nag-umpisa na itong maghanda ng mga tools na gagamitin. Itinali na rin ito ang buhok niya ng pataas. Kaya naman lumitaw ang morena at kumikintab nitong likod dahil sa pawis. Naka-sleeveless kasi siya at tank top ang suot na kulay itim. Binuksan na niya ang hood at sinilip ang makina. Inumpisa na niyang kumpunihin ito. Kinuha niyang malit na wrench at bahagyang yumuko ng konti habang inaabot ang masikip na bahagi ng alternator. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Adrian habang namamangha ito sa ginagawa ng dalaga. Nag-umpis na rin kasing tumulo ang pawis ni Dana dahil sa init, pero tila hindi na may alis ni Adrian ang tingin nito doon. Ang tigas ng bolt nito. Saad ni Dana, tsaka napatingin kay Adrian na hindi pa rin iaalis ang titig sa kanya. Bakit ganyan kang makatingin? Doon lang napagtanto ni Adrian na matagal na pala siyang nakatitig kay Dana. Mabilis siyang umiwas ng tingin tsaka tumikim upang hindi maramdaman ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Napailing na lang si Dana tsaka muling pinagpatuloy ang ginagawa nito. Are you aware that fixing cars may be dangerous for you? Sambit ni Adrian dahilan para kunot noong mapatingin sa kanya si Dana. Dangerous? At bakit mo naman nasabi yan? Natatawang tanong ng dalaga. Cause every guy watching you might end up distracted. Tingnan mo naman ang sarili mo. Hindi ko alam kung nag-aayos ka ba talaga o nangaakit ka eh. May halong inis na saad ni Adrian. Namula ang pisngi ni Dana dahil doon, kaya naman napaiwas ito ng tingin. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng init at tila biglang hindi na alam ang ginagawa sa pagkukumpo niya. Naakit ka ba? Agading naitikom ni Dana ang bibig nito matapos biglang lumabas sa bibig niya yon. Dahan-dahan siyang napatingin kay Adrian na hindi pa rin may alis ang tingin sa kanya hanggang ngayon. I won't deny that. Besides, you already got me 2 years ago. Casual ang nasagot ni Adrian habang nakakrus pa ang mga braso nito. Muli ay nag-init na naman ang pisngi ng dalaga. Tumigil ka nga. Nag-aayos ang tao rito. Ngumisi lang si Adrian at hindi na muling nagsalita pa. Tahimik na lang na pinagmasdang muli si Dana na hindi pinapahalatang naiilang sa titig sa kanya ni Adrian. Nang matapos ay tila nabunutan na siya ng tinik. Dan, saad niya at isasara na sanang muli ang hood nang pigilan siya ni Adrian.
Tipid lang ng umiti ang lalaki, tsaka ito humugot ng card mula sa wallet niya. Write your name and bank details here. Diyan ko na lang isisend ang bayad ko sa'yo since I don't have cash. Saad ni Adrian, tsaka iniabot kay Dana ang blankong papel. Wala akong bangko. Kung hindi ko naman scam, pwede mong ipahatid na lang dito ang cash na bayad mo. Saad na lang ni Dana habang pinupunasan na nito ang sariling pawis. Talagang gumagawa ka ng paraan para magkita ulit tayo. Nakangising asar muli ni Adrian dahilan para magsalubong ang kilay ni Dana. Hoy asyomero, sadyang wala nga lang akong bangko eh. Anong magagawa ko? Masungit ng sad ng dalaga habang nakapamewang. Alright, if that's what you say, I need to go. This is my calling card. Tawagan mo lang ako kapag namimiss mo ko. Ngiting pagkakasad ni Adrian, sabay kindat kay Dana, dahilan para mapanganga na lang talaga ang dalaga. Nakaalis na lang si Adrian pero hindi pa rin maalis ang inis ni Dana. Tila isang buong araw siyang wala sa mood dahil sa lalaking yon at ngayon lang ito nangyayari sa kanya. Kainis? Saad na lang ni Dana sa sarili, tsaka tinignan ang calling card na binigay sa kanya. Nakasaad doon ang pangalan ni Adrian at ng company na pinagtatrabahuhan niya, pati na rin ang number nito. Napanganga na lang siya ng mapagtantong isa palang CEO ng malaking kumpanya si Adrian. Sir, where have you been? Mr. Rodriguez was expecting your meeting last night pero hindi raw po kayo dumating. Bungad kagad ng sekretary ni Adrian pero hindi siya pinansin ng lalaki. Nakatulala lamang si Adrian sa desk nito habang malalim ang iniisip. Hindi niya pa rin kasi mali sa isipan si Dana at kung paano ito naging kaakit-akit sa kanya habang nagkukumpuni ng sasakyan. Nireschedule na lang po ang meeting niyo today at 1 p.m. Patuloy pa ng sekretary nito pero hindi talaga nakikinig sa kanya si Adrian. Nakatitig lang ito sa kawalan habang pinaglalaroan ng ballpen. Sir. Tawag muli nito pero parang wala pa rin itong naririnig. Sir! Medyo tumaas niya ang boses nito dahilan para mapatingin sa kanya si Adrian. Agad namang napalunok si Mike dahil sa gulat na halos masigawan na niya ang boss. Sinisigawan mo ba ako? Tila nagbabantang tanong ni Adrian habang nandidilim ang paningin. Mabilis namang napailing ng sekretarya. Hindi po sir. Kanina ko pa po kasi kayo kinakausap pero hindi kayo sumasagot. Ano po bang nangyari sa inyo at parang ang lalim po ng iniisip nyo? Hindi siya sinagot ni Adrian. Bagkus ay nakatitig lang ito sa sekretary na para bang may masamang binabalak. Muli ay napalunok ang sekretary niya nang unti-unting napangisi si Adrian. Bring here my Land Cruiser. Paandarin mo at huwag na huwag mong papatayin hanggat hindi nag-overheat. Utos ni Adrian, sabay abot ng susi kay Mike. What? Tila naguguluhan na tanong niya. Just do it. Tawagan mo ko kapag nag-overheat na. Kahit naguguluhan, ay sinunod na lang ng sekretary ang utos ng boss nito. Sa isip niya baka parusa niya yon dahil nasigawan niya si Adrian. Sa kabilang banda, ay abala sa pagkukumpuni ng isang Fortuner si Dana. Nang magring ang telepono nito. Hindi niya ito pinapansin nung una, pero nang sunod-sunod na yon, ay inis niya na itong sinagot. Hello. Hi, greasy girl. Kumunot ang noo ni Dana nang marinig ang pamilyar na boses na yon sa telepono. Nang silipin niyang screen, ay unknown number ito. Pero sigurado siya kung kaninong boses nang galing ang nasa kabilang linya. At paano mo naman nalaman ang number ko? As far as I can remember, ikaw nagbigay ng phone number sa akin. Unfortunately, my other car broke. Nag-overheat yata. Pupunta dyan ang sekretary ko para sunduin ka to fix my car. Isasabay ko na lang rin ang bayad ng unang labor mo. Diretsahang sad ni Adrian at hindi pinansin ang tanong ng dalaga. Nagsalubong naman ang kilay ni Dana sa sinabing yun ng lalaki.
At sino nagsabi sa'yo na ayusin kong sasakyan mo? Nakapamewang na ngayong tanong niya, kahit alam nitong hindi naman iyon makikita ni Adrian. You have no choice. Saad lang ni Adrian mula sa kabilang linya, tsaka nito pinatay ang tawag. Magsasalita pa sana si Dana pero naunahan na siyang patayan ni Adrian, kaya naman halos ambahan nito ng suntok ang telepono. Sino namang kausap mo dyan at parang galit na galit ka? Tanong ng boss niya nang makita ang ginawa ni Dana. Wala boss, scammer pala yung tumawag. Sagot ni Dana. Ipinagpatuloy niyang pagkukumpuni at binaliwala lang sinabi ni Adrian. Pero maya-maya lang ay may humintong sasakyan sa tapat ng shop nila at bumaba ang isang lalaking hindi katangkaran pero nakasalamin. Narito ba si Dana? Yung mekanikong babae? Tanong ng lalaking bumaba. May pagkasuplado pa ang dating. Ako yun, bakit? Tanong ni Dana at nang mapasulyap sa kaniyang lalaki, ay pinadaanan muna nito ng tingin mula ulo hanggang paa ang dalaga. Sigurado ka? Ang sabi ni Sir Adrian, marungis at puro raw grasang mukha ng Dana. Nakataas ang kilay na tanong ng lalaki na tila minamalditahan pa siya. Napanganga naman si Dana sa sinabing yun ng lalaki. Sa isip niya'y binubugbog na nito si Adrian dahil sa pag-describe nito sa kanya. Anyway, ako nga pala si Mike. Sekretaryo ko ni Sir Adrian at nandito ako kasi pinapasundo ka niya. Pagpatuloy ng lalaki sa sinabi. Hindi ko sinabi sa kanya na sasama ako. Pagmamatigas ni Dana at napansin na nito na pinagtitinginan na sila ng mga tao doon. But Sir Adrian said na kailangan mong sumama. He still owes you 50,000 for your last labor dahil inayos mo raw ang sasakyan niya. Siya raw ang magbibigay sa iyo nun ng personal. Nanlaki ang mata ni Dana sa sinabing yun ni Mike. Hindi niya alam na ganun kalaki ang ibabayad ni Adrian sa kanya dahil ang pinakamalaki lang naman na naibayad sa kanila sa talyer ay 5,000. 50,000? Baka naman dino-joke mo lang ako. Hindi ko siya siningil ng ganyan kalaki. Pero babayaran ka niya ng ganyan kalaki. At madodoble pa dahil may isa ka pang ayusin. Pwede niya pang triplihin kung nagustuhan niya ang serbisyo mo. Napaisip si Dana sa sinabing yun ni Mike. Nagdadalawang isip siya dahil sa pride nito. Pero malaking bagay na ang ibabayad ni Adrian para sa pagpapagamot ng tatay niya dahil sa sakit nitong diabetes. Sige, sasama ako. Pero hindi ko pinapangakong kaya kong ayusin ang sasakyan niya. Nang makarating sila sa kinaroroonan ng kumpanya ni Adrian, ay namangha si Dana sa nakita. Napakalaki ba naman kasi ng kumpanya ni Adrian at talagang siya ang may-ari nito. Dumiretso ang sasakyan sa parking lot at tanaw niya na kagad si Adrian doon na nakasandal sa harap ng puting kotse. Panibagong luxury car na naman ito. Hindi na siya nagtaka dahil sa yaman ba naman ni Adrian. Nang makababa siya ng sasakyan, ay nakangisi kagad ang lalaki. Mas presentable itong tingnan dahil sa suot niyang business suit at naka-updo ang buhok. Pero hindi nagpa-distract doon si Dana. Ngumisi rin ito na nangaasar sa lalaki, tsaka pinag-cross ang mga braso. Hindi mo talaga mahintay ang tawag ko, no? Ikaw na ngayon ang gumawa ng paraan para makita ako. Pangaasar niya dahilan para mawala ang pagkakangisi ni Adrian. Blame my car. Biglang nag-overheat. Pagdepensa ni Adrian sa sarili. Talaga? Okay, sabi mo eh. Nangaasar na sad ng dalaga, tsaka sinimula ng usisain ng sasakyan. Land Cruiser naman ito ngayon. Hindi tulad nung una niyang inayos na BMW. Pareho pa ring luxury car. Kaya naman kahit hindi aminin, ay namamangha ang dalaga dahil sa yaman ni Adrian. Napapaisip tuloy siya kung ilang sasakyan ang meron si Adrian ngayon. Radiator hose palang problema. Ginawit mo ba ito pang karera? Bakit parang tinorture mo? Takang tanong ni Dana nang buksan ng hood at makita ang upper at lower radiator hose
na luma na at butas kaya kailangan ng palitan. Nagkatinginan si Adrian at ang sekretary nito. Itinikom lang ni Mike ang bibig ng sinyasan siya ni Adrian na manahimik. Inutusan niya na lang ang sekretary na umalis, kaya naman si Dana at Adrian na lang ang natira doon. Tumahimik lang si Adrian at hindi na nagsalita pa. Pinagmasdan niya lang si Dana habang tahimik ang dalagang nag-oobserba sa sasakyan. "Son, where have you been? Hindi ka raw sumipot sa meeting mo with Mr. Rodriguez kagabi." Rinig ni Dana na saad ng matandang babae na palapit sa kanila. Bumeso ito kay Adrian, kaya naman sa wari niya'y ina ito ng binata. Nandun lang naman siya sa tulay, umiiyak. Bulong ni Dana sa sarili, sabay mahinang tumawa. "What? And who is this Adrian?" Tanong muli ng matanda dahilan para maitikom ni Dana ang bibig. Mukhang napalakas yata ang pagkakasabi niya at narinig ito ng mag-ina. Alanganin na ngumiti si Dana sa matandang babae. Sa hula niya ay nasa late 50s na ito, pero makikita sa itsura ng matanda na maganda siya noong pagkadalaga. Maamo ang mukha niya kapag nakangiti, pero nakakatakot din ito kapag nagmaldita na. "This is Dana, ma. Mekaniko siya. And she's fixing my car. And Dana, this is my mom." Pakilala ni Adrian sa ina. "Magandang araw po." Saad ni Dana at saka iniabot ang kamay nito, pero tiningnan lang yun ng matanda. Nang mapagtanto ni Dana na marumi pala ang kamay niya, ay inapir niya na lang ito gamit ang isang kamay, tsaka kunyaring pinunasan. Pilit ulit siyang ngumiti dahil sa pagkapahiya. "A mechanic woman?" Tila nagtataka pang tanong ng matanda sa anak. Ibinaling na lang ulit ni Dana ang atensyon sa sasakyan. "Anyway, I am with Miss Saavedra. She wants to see you." Hindi sinasadyang rinig ni Dana sa usapan ng mag-ina. "Later, ma. Tapusin lang namin to." "Alright, sunod ka mamaya ha." Nang makalis ang ina ni Adrian, ay tila doon lang nakahinga ng maluwag si Dana. Pakiramdam niya kasi noong nandoon pa ito ay para siya nitong kinikilatis na akala mo'y may masamang balak ang dalaga kay Adrian. "Kailangan lang mapalitan ng hose ito, sir. Luma na po kasi." Saad ni Dana at hindi rin ito alam kung bakit bigla na lang siyang naging formal kay Adrian. "Sir? Ngayon mo lang ako tinawag ng ganyan, greasy girl." Nagtatakang tanong ni Adrian. "Napagtanto ko po kasi na boss po pala kayo ng kumpanyang ito, kaya dapat lang na igalang kita. Mabilhan lang po ito ng hose ngayon ay matatapos ko na ito in 30 minutes. "Oh, okay. You can continue tomorrow. Kailangan ko na rin bumalik sa office." Saad ni Adrian, tsaka hinugot ang wallet nito sa bulsa. "Here, take this. Bayad na ako sa utang ko sa iyo kagabi. I'll just call you again kapag babalik ka na." Saad ni Adrian at nagmamadaling umalis sa parking lot. Naiwan si Dana na nakatitig lang sa perang ibinigay ni Adrian. Dapat nga'y matuwa siya dahil sa laki ng ibinigay ni Adrian, pero hindi nito maintindihan ang sarili kung bakit parang nalungkot pa ito nang makitang nagmamadaling umalis ang lalaki. Malakas na lang siyang napabuntong hininga at isinawalang bahala na yon. Ang importante ay may pandagdag gastos na siya para sa gamot ng tatay niya. "Oh, anak, parang ang dami mo naman yatang pinamili ngayon." Nagtatakang sambit ni Mang Eduardo nang mapansin ang daladala ni Dana. "Naka-jackpot lang sa client, tay. Ito nga po nakabili ako ng maraming gamot niyo. Hindi na tayo mamumroblema sa gamot mo sa susunod na buwan." Nakangiting sagot ni Dana sa ama. Kahit papano ay nakagaan-gaan sa gastusin nila ang binigay na bayad ni Adrian sa kanya. Halos 3 buwan niya na kasing sahod yun sa talyera, pero nakuha niya lang ng 1 araw dahil kay Adrian. Kahit busit siya sa lalaki, ay nagpapasalamat pa rin siya dito.
Pasensya ka na anak kung ikaw lahat ang gumagawa ng dapat responsibilidad ko ha. Kung nakikita ka lang ng nanay mo ngayon, malamang ay proud na proud sa'yo yun. Siyempre naman tay, tsaka masaya ako na naalagaan ko kayo. Saad ni Dana sabay yakap sa ama. Simula kasi nang mamatay ang nanay niya 2 years ago, ay tanging ama na lang nito ang kasama niya sa buhay. Nag-iisang anak pa siya, kaya naman ang magkasakit ang ama ay wala siyang choice kundi tumigil na lang sa pag-aaral para maalagaan ang ama. Hayaan mo, kapag lumakas ako, babawi ako sa'yo. Saad ng ama na para bang siguradong sigurado. Nako, sige tay, basta maibili mo lang ako ng magarang sasakyan, bawing-bawi ka na. Biro pa ni Dana, dahilan para magtawanan silang mag-ama. Ito lagi ang banding nila, ang magkwentuhan at magbiruan. Kaya naman kahit dalaw na lang sila sa buhay, ay hindi sila malungkot dahil sobrang close ng mag-ama sa isa't isa. Kinabukasan ay sunod-sunod ang malakas na busina ng sasakyan mula sa labas ng bahay nila. Dana, anak, may sasakyan sa labas. Gising ni Tatay Eduardo sa anak. Ay na bang regalo mong magarang sasakyan sa akin, tay? Bigkas ni Dana habang nakapikit pa ang mata na tila nananaginip pa. Hindi anak, nandyan si Adrian, hinihintay ka. Agad na napamulat si Dana sabay bangon nito nang marinig ang pangalan ni Adrian. Ha? Bakit daw? Tarantang tanong niya at agad na sinilip ang orasan. Pasado 7:00 na pala. Napasarap ang tulog niya dahil sa pagod. May bibilhin daw kayong importante, kaya pinapamadali ka sa akin. Pinapasok ko na nga't baka hindi pa kumakain ng almusal. Bilisan mo na lang kumilos riyan at late ka na raw. Mas lalong nataranta si Dana dahil sa pagmamadali ng ama nito. Ano naman yung bibilhin na yan? At ganun ka-importante para lang gisingin ako ng gantong oras? Inis ng tanong ni Dana, tsaka lumabas ng kwarto niya. Nagulo-gulo pa ang buhok at bahagyang nakalaylay ang kaliwang strap ng suot nitong sando. Agad ding nanlaki ang mata niya ng paglabas niya ay bungad pa talaga si Adrian na nakaupo sa sofa nila at nakatukod sa parehong tuhod nito. Pati siya'y nagulat sa itsura ni Dana pero agad din namang napalitan ng ngisi yun. You look hotter that way. Asar niya, tsaka kinindatan si Dana matapos itong tingnan pababa. Manahimik ka nga, nandyan si tatay pero kung ano-anong sinasabi mo. Salubong kagad ang kilay na bulyaw ni Dana, tsaka bahagya pang sinilip ang ama nito sa kusina. Abala ang ama nito sa paghanda ng pagkain. Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Inosenteng tanong ng binata. Anong ginagawa mo rito? At ano tong sinasabi mong may mahalaga tayong pupuntahan para sunduin mo pa talaga ako ng ganito kaaga? Pagsusungit ni Dana sa binata. We need to buy a hose for my car, remember? Nalaglag ang panga ng dalaga sa sinabing yun ni Adrian. Hindi siya makapaniwalang dahil ang sa hose ay talagang mag-aabala pa si Adrian para sunduin siya rito. Magsasalita pa sana siya pero agad naman siyang pinagmadali ni Adrian at talagang nagsanib puwersa pa sila ng tatay nito kaya wala nang nagawa si Dana kundi maligo at magbihis na. Mga lalaki nga naman. Habang nag-aayos si Dana sa kwarto nito ay hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ni Adrian at ng ama mula sa sala. Salamat Adrian sa tulong mo sa amin ni Dana ha. Hindi pa man kita ganun kakilala pero alam kong may mabuti kang puso. Rinig niyang saad ng ama. No worries. Pasasalamat ko na rin po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito nung ako yung nangangailangan ng tulong. Huwag din po kayong mahihiyang lumapit sa akin kapag kailangan niyo ng tulong. Sagot naman ni Adrian sa malumanay na boses. Sumilip ang ngiti mula sa labi ni Dana nang marinig ang usapan nilang yon. Kahit na naiimbyer na siya kay Adrian, ay mabuting tao ito sa ama niya, kaya naman nagpapasalamat siya doon. Nang matapos na magbihis si Dana,
ay nagpaalam na rin sila sa ama upang puntahan na kung anumang mahalagang pupuntahan nila. Pwede mo namang isamang sekretary mo o iutos mo na lang na bumili ng hose. Bakit ako pang isasama mo? Tanong ni Dana habang binabaybay nila ni Adrian ang daan patungo sa shop ng mga piyesa. Ikaw ang marunong sa sasakyan, kaya dapat lang na ikaw ang kasama ko. Saad ni Adrian habang nakatutok lang sa daan ng tingin. Sus, if I know, atat ka lang talagang makita at makasama ako. Panimulang asar niya, tsaka mahinang natawa sa sariling sinabi. Ikaw ba? Hindi? Kaya mo nga ako sinamahan kasi gusto mo rin akong makasama, di ba? Aba, ang kapal ng mukha mo ah. Ganyan ka siguro sa mga babaeng dinidate mo. Wala pa akong nakakadate. Gusto mo ba? Ikaw ang mauna? Mabilis na nagkatinginan ng dalawa matapos sabihin niyo ni Adriana. Nakangisi ang binata habang si Dana naman ay tila nahiya kaya agad din itong umiwas ng tingin. Wag na lang, kung ikaw rin lang naman. Bawi ni Dana habang sa daan nakatingin. Lihim namang napaaray doon si Adrian. Para bang binasted na siya kahit hindi pa man siya nanliligaw. Mabilis lang nilang nahanap ang hose. Kaya naman hindi na sila nagtagal pa sa shop at tumungo na kagad sa kumpanya. Hinanap pa ni Dana ang sasakyan kung saan nakapark ang ipinapaayos ni Adrian. Pero wala na ito roon. Let's go to our automotive studio. Nandun ang sasakyan. Saad ni Adrian, saka naglakad na patungo sa sinasabi nito. Muli ay namanghana naman si Dana. May sarili ka palang talyer. Saad ng dalaga nang makarating na sila sa tabing kumpanya. Pero tila hindi pa ito tapos dahil hindi pa siya ganon kaayos. Pero di hamak na mas malaki ito kumpara sa talyer nila sa bayan. It's still under renovation. Kahapon lang, sinimulan. Kaya sa parking muna kita pinunta kahapon. But now, I made sure you have space for you to be comfortable. Saad ni Adrian at napatango na lang doon si Dana. Alam mo Adrian, ang thoughtful mo. Siguro kung marupok lang ako, nahulog na ako sa'yo. Tumatango pa ring aniya at saka sinimulan nang tanggalin ng dating upper radiator hose. Really? Bakit hindi mo subukan? Napakunot ang noon ni Dana, tsaka lumingon kay Adrian. Pero isang maling galaw pala ito dahil magkalapit na ang mukha nila sa isa't isa. Muli ay bumilis na naman ang tibok ng puso niya at ilang beses pang napalunok. Walang nagatubiling gumalaw sa dalawa. Gustuhin man ni Dana na itulak si Adrian ay hindi nito magawa dahil tila inaakit siya ng mga mata nito. Oh, Adrian, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Parehong napahiwalay ang dalawa nang marinig ang matinis na boses ng babaeng yun at bumungad sa kanila ang maputi at matangkad na babae pero halos pantay lang sila ng tangkad ni Dana. Sadyang morena lang si Dana. Mahabang umaalong buhok nito na kulay tsokolate habang ang tindig niya ay pangmodelo. Walang-wala si Dana na sa kulay pa lang ay hindi na makaangat. What are you doing here? Walang emosyon na tanong ni Adrian nang makalapit ang dalaga sa kanila. I'm searching for you. Hindi pwedeng absent ka sa pirmahan ng contract mamaya. Saad ng dalaga, tsaka matamis na ngumiti kay Adrian nang mapadpad ang tingin nito kay Dana. And she is? Tukoy niya sa babae. Hello, I'm Dana. Mekaniko ako ng sasakyan ni Adrian. Pagpapakilala ni Dana sa sarili, tsaka tipid na ngumiti sa babae. A mechanic woman? And what did you say? Adrian? Isn't he supposed to be your boss? Maarting pagkakatanong ng babae. Yes, Sir Adrian pala. Alanganing ngiti ng dalaga. By the way, I'm Chelsea Saavedra, Adrian's soon-to-be wife. Nakangiting saad ni Chelsea, tsaka kumapit sa braso ni Adrian na animoy mawawala ito. Tila may kung anong punyalang tumusok sa dibdib ni Dana nang marinig ang sinabing yon ng dalaga. Hindi niya naman dapat yon
maramdaman dahil wala naman na sa kanya si Adrian. Pero bakit parang parusa sa pandinig niya ang mga katagang lumabas sa bibig nito? Chelsea, it's not yet official. Salubong ang kilay na sad ni Adrian, tsaka pa simpleng tinanggal ang pagkakahawak ni Chelsea sa kanya. Sa isip ni Dana ay sinamaan niya ng tingin si Adrian. May pasabi-sabi pang lalaki na wala pang nakadate pero may fiancé na pala ito. Hindi na nais pang marinig ni Dana ang sasabihin pa nila. Kaya naman agad itong bumalik sa pwesto niya kanina upang ayusin ang dapat ayusin sa sasakyan ni Adrian. Tapusin ko lang to. Mabilis lang naman para makaalis na rin ako. Saad ni Dana nang makatalikod sa dalawa at minadali ang trabaho. Dahil sa mga oras na yun ay nais na lamang nitong umuwi. I'll take you home later, Dana. Presinta ni Adrian pero mabilis na umiling dito ang dalaga. Hindi na, magta-taxi na lang ako. No, ihahatid kita pa uwi sa inyo. Pagpupumilit ng binata. And why would you do that? Are you her boyfriend? Nakataas ang kilay na tanong ni Chelsea habang nakakrus ang mga braso. Hindi na, Adrian. Kaya ko naman ang sarili ko. May importante pa yata kayong gagawin ni Chelsea. Muling pagtanggi ni Dana. See? Kaya niya ng sarili niya, so you better go back to your office. Sabat ni Chelsea sa usapan. Pwede ba, Chelsea? Huwag ka munang sumali sa usapan. Tumaas na ang boses ni Adrian na halatang naiinis na ito sa pagsabat ni Chelsea sa kanila. At huwag ka nang makulit, Dana. Ako ang maghahatid sa'yo dahil ipinaalam kita sa tatay mo. Kaya iuwi kita ng ligtas. Naitikom na lang ni Dana ang bibig nito. Pati na rin si Chelsea ay natahimik. Pero mas lalong naningkit ang mga mata nito na para bang pinagsususpetsahan niya ang dalawa. Hindi na rin sila nagtagal doon. Hinatid na nga ni Adrian si Dana. Hindi umimik si Dana mula sa biyahe hanggang makauwi. Nagpasalamat na lang siya kay Adrian sa paghatid nito at parang lantang gulay naman si Dana nang sumalampak sa kama. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa nalaman. At bakit nga ba kasi siya umasa? Mayaman si Adrian, kaya natural lang na sa kapwa niya mayaman din siya ibagay. Hindi tulad niya na dukha at imbis na makeup ang nasa mukha nito, ay grasa ang mga nakalapat. In short, langit si Adrian at lupa lang siya. Hindi na nasundan pa ang araw na yon na magkita si Adrian at Dana. Halos 1 linggo na ring nawalang paramdam ang lalaki. At aminin man niya o hindi, ay may parte sa kanya na hinihiling na sana'y muling magpaayos si Adrian ng sasakyan sa kanya. Pero bakit pa ba siya umaasa? May fiancé na si Adrian, kaya natural lang na doon siya tumutok. Baka nga inaasikaso na nito ang kasal nila ni Chelsea. Parang bumalik kay Dana ang pakiramdam noong naka-one night stand niya si Adrian. Hirap din siyang kalimutan nito noon dahil kahit saglit lang silang nagsama, ay tila may iniwang marka si Adrian sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubura. Pinilit na lang ni Dana na bumalik sa normal. Nag-focus na lang ito sa pagkukumpuni ng mga sasakyan nang muli na naman siyang binisita ni Ben. Dana, ano tong nalaman ko na may pinatulog ka raw na lalaki sa inyo? Sinusundo ka pa raw dito sa shop nyo. Mataas ang boses na salubong ni Ben kay Dana habang wala pa itong suot pang itaas. At kaninang chismosa mo naman nasagap yan? May sinervisan lang ako na sasakyan. Depensa ni Dana sa sarili. Ipagpapatuloy niya sanang muli ang ginagawa ng mapansing walang dala si Ben. Himala, wala kang ipapaayos ngayon ah. Ubus na bang pera mo? Nangaasar na tanong niya habang tinatawanan ang lalaki. Pero sa halip na sumabay ay tila mas lalo pang nandilim ang paningin ni Ben. Mas lalong bumigat ang aura nito na hindi maintindihan ni Dana.
hanggang sa hindi na nagsalita pa si Ben at tahimik na lang itong umalis. Labis na ipinagtaka ito ng dalaga dahil hindi naman ganun si Ben noon. Ngayon niya lang din napagtanto na parang hindi magandang lagay ng binata dahil halata sa mata nito na para bang ilang araw siyang puyat. Anong nangyari doon? Nag-away kayo? Tanong ng boss ni Dana dahil pati ito ay napansin ng mabigat na aurang dala ni Ben. Kahit na nagtatakay, nagkibit balikat na lang si Dana tsaka muling bumalik sa ginagawa nito. Siguro ay nalulong na naman si Ben sa bisyo nitong pag-iinom ng alak kaya siya nagkakaganon. Inabot na naman tuloy siya ng gabi dahil sa pag-aayos. Halos lagi na itong nangyayari dahil gusto nitong magpakabisi. Daig pa niyang na heartbroken sa ginagawa. Pero sa tuwing stress o malungkot siya, ay tulos ang kasangga nito para kahit papano ay maibsan ang mga mabibigat na iniisip niya. Pasara na siya ng shop nang may mapansin itong refleksyon ng anino mula sa likod. Nag-umpisang bumilis ang tibok ng puso niya. Itong pwes na lang kasi nilang natitirang bukas at pasado 8:00 na rin ng gabi. Nang lingunin ngayon ay nakita nito si Ben na nakangiti sa kanya. Tila nabunutan naman ng tinik si Dana dahil doon. Ikaw lang pala, nananakot ka ba? Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Dana, tsaka pinagpatuloy ang pagsara sa shop. Nang tuloy niya na itong magsara, ay muli siyang lumingon kay Ben. Hatid na kita. Presinta ni Ben habang nakangiti. Hindi na, may motor ako Ben, kaya kong umuwing mag-isa. Pagsusuplada ni Dana, tsaka tumungo sa motor nito pero agad siyang hinawakan ni Ben upang pigilan. Pagbigyan mo naman ako Dana, kahit isang beses lang. Pagpupumilit ni Ben, tsaka inumpisa ang higpitan ang pagkakahawak nito sa braso ng dalaga. Hindi na nga Ben, bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako, ano ba? Pagpumiglas ni Dana pero tila walang narinig si Ben. Pero pagdating sa lalaking yun, pumapayag ka. Bakit? Dahil may kotse siya. Hindi na naging magandang timpla ng mukha ni Ben dahilan upang muling kabahan si Dana para kasing biglang nag-iba ang lalaki. Hindi naman ito ganun magpumilit noon pero ngayon ay tila hindi niya na ito kilala. Ano ba Ben? Nasasaktan ako sabi! Nagsimula nang magpanik si Dana at naghanap ng pwedeng mahinga ng tulong sa paligid. Pero sadyang maaga nagsasara ang mga kalapit nilang shop at wala ng ibang tao. Isang beses lang ang hinihingi ko Dana. Isa lang pero hindi mo pa ako mapagbigyan. Ben, bitawan mo ako! Please! Tulong! Sumigaw na si Dana. Humihiling na sana'y may makarinig at tumulong sa kanya. Pero tila wala na rin siyang mahihingan ngayon ng tulong dahil walang katao-tao. Nang makakuha siya ng tiyempo, ay tinadyakan nito ang gitnang ibaba ni Ben dahilan para matanggal ang pagkakahawak nito kay Dana. Habang namimilipit si Ben sa sakit ay mabilis itong tumakbo kahit na madilim sa daan at hindi na nito alam ang pinupuntahan. Ang tanging nasa isip niya lang ay makatakas mula sa lalaking magpapahamak sa kanya. Walang ya ka Dana! Bumalik ka rito! Parang nawawala na sa sariling sigaw ni Ben habang namimilipit pa rin ito sa sakit. Habang si Dana ay nagsimula ng umiyak dahil sa takot. Unang beses na nakaramdam siya ng takot dahil sa dilim ng tinatahak nito at nababahalang baka mabangga niya pa si Ben o maabutan siya nito. Nang bigla siyang matama sa isang matigas na bagay, hindi ito poste. Mas lalo siyang natakot at nagtuloy-tuloy ng pag-iyak nang maisip na si Ben ang nabangga niya. Ben, pakiusap huwag mo akong sasaktan. Pagmamakaawa ni Dana at sinubukang itulak ang nabangga nito pero hinawakan siya nito ng mahigpit. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Saad ng isang pamilyar na boses dahilan upang
matigilan ang dalaga. Adrian? Tanong ni Dana at doon lang napagtanto na may nakahintong sasakyan sa gilid na siyang nagsisilbing ilaw nila. At talagang dumating pang knight in shining armor mo. Mabilis na napalingon si Adrian sa likod nito nang marinig na magsalita si Ben. Huwag mo siyang lalapitan kung ayaw mong ipatikim ko sa iyong impyerno. Nang mga sandaling yon ay nasaksihan ni Dana kung paanong dumilim ang paningin ni Adrian. Kahit siya ay natakot sa naging presensya nito. Sinong tinakot mo? Matapang ka lang naman dahil may pera ka. Yan lang naman ang lamang mo sa akin. Natatawang saad ni Ben, tsaka hubakbang palapit sa kanila. Pero dahil sa takot ay nagtago si Dana sa likuran ni Adrian. Bakit siya, Dana? Dahil mayaman? Masarap ba siya? Hindi na naituloy pa ni Ben ang sasabihin nito nang dumapo na sa kaliwang pisngi niya ang kamao ni Adrian. Isang suntok lang yon pero napaupo niya si Ben nang walang kahirap-hirap. Huwag na huwag mong babastusin si Dana. Dahil sa susunod na makarinig ako ng hindi maganda sa bibig mo, ay sisiguraduhin kong malulumpo ka habang buhay. Galit na sambit ni Adrian at muling sinuntok si Ben kahit napatayo pa lamang ito. Adrian, tama na please. Umalis na tayo rito. Umiiyak na ani Dana dahilan para matauhan ng lalaki. Nang masalayan niyang luha sa mga mata ni Dana ay tila may punyal na tumusok sa puso nito dahilan para sundin niya ang pakiusap ng dalaga. Hindi pa tayo tapos. I'll make you pay for everything you've done. Banta ni Adrian kay Ben, tsaka ito mabilis na sumakay sa sasakyan at pinaharurot ito. Patuloy lang na umiyak si Dana habang nasa biyahe sila. At nang mapansin itong tinatahak nilang direksyon pa uwi, ay pinigilan ng dalaga si Adrian. Ayoko munang umuwi, Adrian. Ayoko makitang ganito ako ni tatay. Pakiusap ng dalaga. Agad namang sumunod doon si Adrian. Dinala na lang siya ng lalaki sa rooftop ng kumpanya nito kung saan tanaw na tanaw nila ang mga bituin. Natigil rin sa pag-iyak si Dana at kumalma na ito nang makita ang ganda ng tanawin. Sumulyap siya kay Adrian na nakatanaw din sa madilim na langit. Thank you. Hindi ko alam kung bakit ka nandun kanina. Pero nagpapasalamat ako kasi tinulungan mo ko. Kalmado ng saad ni Dana, tsaka tipid ng umiti kay Adrian. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ako nandun. I just found myself driving towards your house. Pero wala ka doon. Kaya naisipan kong daanan ka sa talyer. Pero ganun pang naabutan ko. Paliwanag ni Adrian, tsaka ito umupo sa sahig habang nakatanaw pa rin sa mga bituin. Napayuko na lang si Dana. Hindi naman kasi ganun si Ben noon. Nagtaka na lang din ako kung bakit parang nagbago siya. Hindi ko inaasahan kaya niyang gawin sa akin yun. Don't worry, I won't let this slide. Hindi na ulit makakalapit sa iyo ang lalaking yun. Paniniguro ni Adrian. Pero malapit lang ang bahay nila sa shop. Magkikita pa rin kami. Not this time, Dana. Simula bukas ay sa akin ka na magtatrabaho. Agad na napalingon si Dana sa sinabing yon ni Adrian habang nanlalaki ang mga mata. Ha? Hindi ko pwedeng iwan ang boss ko doon. Pagtanggi ni Dana habang nakakunot ang noo. At hindi na rin kita hayaang bumalik pa doon, Dana. Hindi mo alam kung anong nasa isip ng lalaking yun at kung may mga kasama pa siya. Pero dodoblihin ko ang sahod mo. Triple pa kung gusto mo. Pagputol ni Adrian sa sasabihin ni Dana. Natigilan dito ang dalaga at bahagyang napaisip. Hindi ito tungkol sa sahod, Adrian. Nasa puso ko ng pagmamekaniko at hindi ko kayang iwan yun. That's why we have our own automotive studio. Dahil alam kong mahal mo ang pagkukumpuni ng sasakyan. Pwede mo namang ituloy ang trabaho mo rito.
Malapit nang magbukas ang shop at gusto kong ikaw ang nandun. Pagpupumilit ni Adrian, dahilan para mapatulala doon si Dana. Saglit silang natahimik habang puno ng mga isipin ang utak ng dalaga. Bakit mo to ginagawa, Adrian? Ano ba talaga ako sa'yo? Seryoso ng tanong ng dalaga dahilan para mapaiwas ng tingin si Adrian. Ilang beses pa itong lumunok habang nakatanaw sa kawalan. Kaya naman, litaw na litaw ang Adam's apple nito. I just feel calm whenever you're around. Pagamin niya kaya naman agad na namulang pisngin ng dalaga. I used to hate darkness. May trauma ako sa dilim. Simula nang maaksidente kami ni Kuya. Panimulang kwento ni Adrian at agad nitong nakuha ang atensyon ni Dana. Kaya naman mas lumapit pa sa kanya ang dalaga upang makinig. May kapatid ka pala? Yes. Kuya Alonzo is my brother and the original owner of this company. Pero maaga siyang nawala dahil sa aksidente. Kaya akong umako ng responsibilidad. Of course, with the same expectations from my mom. Tahimik lang na nakikinig si Dana sa kwento. Sobrang dilim nun nang pareho kaming nahulog sa bangin at tinangay siya ng malakas na agos ng ilog. It was my fault dahil lasing na lasing ako at nagpumilit pang mag-drive. Hanggang sa hindi nakayanan, kaya nahulog kami sa bangin at ako ang maswerteng nakaligtas habang siya tinangay na. Gumuhit ang sakit sa mga mata ni Adriana nang ikwento niya yon. Habang si Dana ay napakagat na lang sa labi dahil may ganoon palang kasakit na pinagdaanan ang lalaki. But the worst part, inumaga na ako sa kinaroroonan ko. Madilim, tahimik habang tunog lang ng umaagos na ilog ang naririnig ko. That's when I started to get scared of the darkness. Patuloy niya habang nakatitig pa rin sa kawalan. Doon naalala ni Dana ang gabing muli silang nagkita sa tulay. Kaya pala mangiyak-ngiyak at nanginginig ang boses ni Adriana dahil may trauma pala ito sa dilim. Nakonsensya tuloy siya dahil inasar-asar niya pa ang binata nang hindi inaalamang pinanggalingan nito. But surprisingly, nagiging kalmado ako kapag nandyan ka. Kahit kanina, akala ko hindi kita kayang puntahan dahil madilim. Pero nang marinig kitang umiyak, hindi ko na namalayang hinahanap na kita sa gitna ng dilim. Kalmado ako kapag alam kong nandyan ka. Actually, ngayon na lang ulit ako nakatapak dito dahil kasama kita. Dagdag pa niya sabay tingin kay Dana, kaya naman hindi na naitago ng dalagang pamumula ng pisngin nito dahil sa sinabing yun ni Adriana. Umiwas na lang siya ng tingin tsaka bahagyang tumikim. Ganyan mo rin bang bulahin si Chelsea? Kaya napao mo siya sa kasal? Mabilis ding nakagat ni Dana ang ibabang labi nito dahil hindi niya napigilan ang sariling sabihin yun. Kahit siya ay nabigla nang banggitin si Chelsea sa usapan. We're not actually in a relationship. Partnership lang yun ang company namin dahil hiniling ni Mama sa akin. This is my brother's dream and I'm leaving because of his dream. His dream? Bakit naman? Wala ka bang sariling pangarap? Takang tanong ni Dana pero tila may kung anong tinikang nabunot sa loob niya nang malamang wala naman pala siyang relasyon kay Chelsea. Meron. Pero nawala yun simula nang mawala si Kuya. Pilit ang ngiting sad ni Adriana. Ramdam din ni Dana na umiiwas ang lalaki sa usapang yon kaya hindi na siya nagtanong pa ng tungkol doon. Alam mo, hindi porket na walang mahal natin sa buhay ay titigil na rin ang buhay natin. Bilog ang mundo, kaya habang umiikot to, ay kailangan nating sumabay. Live your life to the fullest nga, diba? Kaya bakit mo hayaang mamatay na lang ang pangarap mo dahil lang sa nawalan ka? Napatingin si Adrian kay Dana sa sinabi niyang yon, pero imbis na matuwa ay tila parang mas nalungkot pa ito.
Even if I want to, I can't. Hindi ko pwedeng biguin ulit si mama. I already did nung namatay si kuya. Kaya pinili kong ituloy ang pangarap niya para tanggapin ako ulit. I'm still trying until now. Kaya mas pinili mong tahakin ang pangarap ng kuya mo kaysa sa'yo? Masaya ka ba? Tingin mo ba masaya ang kuya mo ngayon kung makita niyang tinupad mo nga ang pangarap niya pero kaakibat nun ang pagsakripisyo ng kaligayahan mo? Natigilan si Adrian nang sabihin yun ni Dana. Saglit itong nanahimik habang iniisip ang sinabi ng dalaga. Hanggang sa muli siyang tumanaw sa liwanag na para bang inaabangan nito ang kapatid na isa na ngayon sa mga bituin na kumikinang na para bang sumasang-ayon sa sinabi ni Dana. You know what? Ang dami mo nang sinasabi. Ihatid na kita pa uwi sa inyo. Pag-iiba na lang ni Adrian sa usapan, tsaka ito mabilis na tumayo at naghanda na. Napairap na lang ang dalaga kahit na hindi siya nakikita ni Adrian. Kung kailan kasi gumaganda na ang usapan, tsaka naman nag-ayang umuwi ang binata. Parang ayaw patuloy umuwi ni Dana. Tahimik na si Adrian habang nasa biyahe sila hanggang sa makauwi. Salamat ulit Adrian. Sobrang na-appreciate ko ang pagtulong mo sa akin lagi. Nakangiting pagpapasalamat ni Dana nang makababa na ito ng sasakyan. I just want to remind you that tomorrow is your first day to your new work. Huwag kang magpapalate, greasy girl. Muli ay para bang bumalik ang dating Adrian na suplado. Kaya naman napairap na lang si Dana. Oo na, sige na. Ingat ka pa uwi. Pagsusungit na lang ni Dana, kaya naman mahinang natawa roon si Adrian. Nang makapasok na si Dana sa loob ay napasandal na lang ito sa pintuan matapos isara yon. Hinaplos pa niya ng bahagyang dibdib dahil ngayon lang nito napagtanto na mabilis na palang tibok ng puso niya. Bakit ngayon ka lang? Agad na napatalon sa gulat si Dana nang biglang sumulpot sa harapan nito ang ama. Tay, kanina ka pa ba dyan? Tarantang tanong niya. Oo, at kanina pa kita hinihintay. Bakit si Adrian ang naghatid sa'yo pa uwi? Nasaan ang motor mo? Nililigawan ka na ba ni Adrian? Sunod-sunod na tanong ng ama. Kaya naman natawa na lang doon si Dana. Mahabang kwento po tay. Pwedeng bukas ko na lang sabihin. Pero hindi po ako nililigawan ni Adrian. Paliwanag ni Dana. Tsaka mabilis na naglakad patungo sa kwarto nito. Hindi naman nakaligtas sa kaniyang mausisang tingin ng ama. Alam nitong nagsususpecha na sa kanya ang ama dahil ngayon na lang ulit siya nakangiting umuwi at natsyempohan pang si Adrian ang kasama nito. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Dana ang motor nito sa shop at nagpaalam na rin siya sa amo. Nagulat pa ng bahagya dito ang boss niya dahil sa biglaan niyang pagre-resign. Pero nang ikwento ni Dana ang ginawa sa kanya ni Ben, ay naintindihan niya na rin ang pasya ng dalaga. Dumiretso na rin si Dana sa bagong trabaho nito, katabi lang ng kumpanya ni Adrian. Ang gara naman talaga ni Adrian. May sariling talyer kagad. Yayamanin pang tingnan. Manghang sad ni Dana nang makapasok sa loob ng bagong automotive studio. Nung unang punta niya rito ay inaayos pa lang ito. Pero ngayon, mukha ng shop na mga motor sa laki at kumpleto pang mga gamit. Hindi niya tuloy mapigilang hawakan ng mga bagong tools na naroon. Lalo ang pinakapaborito niyang gamitin, ang electric wrench. Mas kumpleto at high-tech ang mga tools dito, kaya naman mas na-excite siyang mag-ayos ng sasakyan. Wow! Look who's here! Agad na napalingon si Dana sa nagsalita mula sa likod nito. Napauwi rin kagad ang ngiti niya nang makita si Chelsea habang nakakrus pa ang mga braso. Good morning, Ma'am Chelsea. Bati ni Dana tsaka pilit na ngumiti. Anong ginagawa mo rito? Kinuha po akong mekaniko ni Sir Adrian, kaya simula ngayon ay dito na ako magtatrabaho.
Nakangiting sagot ni Dana, dahilan para magsalubong ang kilay ni Chelsea. Really? Nanliit ang matang suspetsa niya. Dahan-dahan niyang inikutan si Dana na para bang sinusuri ang kabuuang itsura nito. O baka naman, nilandi mo si Adrian, kaya kanya kinuhang magtrabaho dito. Wala po akong balak na makipagtalo sa inyo. Nandito ako para magtrabaho. Ano bang kailangan mo? Pera? Pwede kong doblehan ang ipapasahad sa'yo ni Adrian, basta't umalis ka lang dito. O baka naman, gusto mo ring maangkin tong studio. Nangiinsultong sambit ni Chelsea at hindi na nagustuhan pa ni Dana ang lumalabas sa bibig ng kausap. What's happening here? Sabay silang napatingin sa matandang babae na nagsalita at hindi inaasahan ni Dana na pupunta doon ang ina ni Adrian. Tita Amelia, nandito lang naman ako para turuan ng leksyon tong dikit ng dikit sa fiancé ko. Saad ni Chelsea na para bang nagsusumbong. You're supposed to be at Adrian's office. Huwag kang magsayang ng oras dito. Kalmado pero maotoridad na utos ng matanda, dahilan para mapahiya ang dalaga. Walang nagawa si Chelsea kundi ang umalis na lang, kaya naman tanging si Amelia at Dana na lang ang natira sa loob. Magandang araw po. Bati na lang ni Dana kahit nahihiya. Tahimik lang siyang tiningnan ng matanda niyang nag-uusisang mga mata at pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kumusta ka rito? Kinuha ka raw ni Adrian para magtrabaho bilang mekaniko. Tanong ng matanda tsaka sunod namang pinagmasdan ng buong studio. Ayos lang po. Salamat po sa pangungumusta. Alanganin ng ngiting saad ni Dana. Mapalad ka dahil napili ka ng anak ko. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, iha. Trabahador ka lang dito. Huwag sanang umira lang pagiging ambisyosa mo. Nakala mo, makukuha mo ang anak ko. Dahil hindi mangyayari yun. Napayuko na lang si Dana sa tinura ng ina ni Adrian. Gusto ko lang ding ipaalala sa'yo na ikakasal na si Adrian kay Chelsea. Huwag ka nang umasang mapapasayo pa siya. Dahil unang-una sa lahat, mataas ang standard ng anak ko. Hindi siya basta-basta pumapatol sa mababang uring tulad mo. Hindi na alam ni Dana kung ano pa ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay natapakan ng buong pagkatao niya. Pinipigilan na lang nito ang luhang nagbabadya ng bumuhos. Hinayaan niya lang ang sariling magmukhang mababa sa harap ng ina ni Adrian dahil wala rin itong lakas para ipagtanggol ang sarili. There you go, greasy girl. Bungad ni Adrian kay Dana nang maabutan ito ang dalaga ng bandang tanghali na may kinakalikot sa sariling motor. Anong ginagawa mo rito? Malamig lang na tanong ni Dana. Ako ang boss mo rito, kaya may karapatan akong pumunta kahit kailan ko gusto. Kasual na sad ni Adrian, tsaka ito naupo sa tabi ni Dana nang marinig nito ang pagsinghot ng dalaga. Sinisipon ka ba? Sinilip niya ang mukha ni Dana at nanlaki ang mata nang makitang may luha mula sa mata ng dalaga. Agad din yung pinunasan ni Dana. Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Adrian tsaka tinangkang punasan ang luha ni Dana pero agad na umiwas ang dalaga. Pwede na ba akong umuwi? Sumama kasi yung pakiramdam ko. Rason ni Dana tsaka bahagyang lumayo kay Adrian. Are you okay? Ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko naman. Kailangan ko lang magpahinga. Kahit na nag-aalala pa rin si Adrian, ay hinayaan na nito ang dalaga na umalis. Habang nasa biyahe nga ay doon binuhos ni Dana ang lahat ng luha. Hindi niya lubos sa kalain na mangyayari rin pala sa kanya ang mga napapanood niya sa teleserye. Masakit pala talaga, lalo at tinapakan ang pagkatao mo. Hindi niya alam kung may mukha pa ba siyang ihaharap kinabukasan.
Gustuhin man ni Dana na hindi na magpakita ay pinilit pa rin itong bumalik. Nahihiya siyang hindi magpakita kay Adrian dahil ito ang nag-alok sa kanya ng trabaho, kaya pinilit niya pa rin pumasok. Hiniling niya na lang na sana'y hindi makita ang ina ni Adrian. Kumusta ka? Muling sumulpot si Adrian habang may kinukumpuning appliances si Dana. Saglit lang na tumingin sa kanya si Dana, tsaka ito muling tumutok sa ginagawa niya. Ayos lang naman ako. Malamig pa rin ang pakikitungo sagot ng dalaga. Sigurado ka? Oo nga. Bumalik ka na nga sa opisina mo. Pagsusungit ni Dana para hindi mahalata ni Adrian ang pag-iiwas nito. Gusto ko ring matutong magkumpuni ng mga gamit. Pwede mo ba akong turuan? Saad ni Adrian na tila hindi narinig ang pagtataboy sa kanya ni Dana. Seryoso ka ba riyan? Ano namang mapapala mo sa pag-ayos ng gamit? May halong bitterness na saad ng dalaga habang umiiling. So that I can understand you better. Palihim na nakagat ni Dana ang pang-ibabang labi nito. Sa isip-isip niya ay tinatatagan niya ang sarili upang hindi tuluyang mahulog kay Adrian. Hindi niya na kasi maintindihan kung bakit lapit pa rin ang lapit si Adrian sa kanya at para bang komportable sa kanyang lalaki. Sir, wala po akong balak makipagbiruan. Nandito ako para magtrabaho. Yun lang yun. At ako ang boss mo, kaya trabaho mong sundin ang inuutos ko. Gusto kong turuan mo ako, Dana. Seryoso ako doon. Pagpupumilit pa rin ng lalaki. Habang nakatingin si Dana kay Adrian, ay natanaw nito mula sa likod ng lalaki na papasok si Chelsea. Kaya naman agad siyang lumayo kay Adrian. Napansin naman ito ng binata pero agad ding napalingon sa likod nang magsalita si Chelsea. I knew it. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. In-adjust ang date ng wedding natin. Next week na raw ang ceremony. Bungad kagad ng dalaga dahilan para maramdaman ni Dana ang tila punyal na tumusok sa puso niya. Kahit si Adrian ay nagulat din doon. Agad niyang tinignan si Dana na ngayon ay walang emosyon habang pinagpapatuloy na ang pag-aayos sa appliances. What? At anong rason bakit nagmamadali? Takang tanong ni Adrian pero halata sa boses nito ang pagkadismaya. Walang rason para patagalin pa to, Adrian. Besides, planado naman na ang lahat. Kahit ngayon ay pwede na tayong magpakasal. Nakangising sad ni Chelsea na para bang sinasadya pa nitong iparinig kay Dana yon. Agad na tumayo si Adrian para bumalik sa opisina. Nagmamadali siyang umalis kaya naman hindi na nito nagawang magpaalam kay Dana. Did you hear it? Malapit na ang kasal namin. Kaya matuto kang dumistansya. Banta ni Chelsea kay Dana bago ito tuluyang iniwan mag-isa doon. Walang magawa si Dana kundi ang tanggapin na lang ang mangyayari. Pero aminin man ito o hindi, ay nasasaktan siya. Hindi niya lang maintindihan dahil saglit pa lang ang naging interaksyon nila ni Adrian pero nagawa niyang mahulog dito. Ang rupok mo, Dana. Sinabihan ka lang ng matatamis na salita eh. Nahulog ka naman agad. Ayan tuloy, nasasaktan ka ngayon. Sisi ni Dana sa sarili habang nakatitig ito sa salamin. Hindi niya rin namalayan na may tumutulo na palang luha mula sa mga mata nito. Lumipas pa ang ilang araw na pilit ang pagpasok ni Dana. Pero kada araw ay mas lalang bumibigat ang pakiramdam niya sa isiping nalalapit na ang kasal ni Adrian. Kaya naman nagpa siya na itong mag-resign para hindi niya na makita pa ang lalaki. What's this, Dana? Bakit ka magre-resign? Sa lubong ang kilay na tanong ni Adrian, nangiabot sa kanya ni Dana ang letter. May nahanap na kasi akong trabaho na mas malapit sa amin. Mas maiging doon na lang ako para mas malapit kay tatay. Pagsisinungaling ni Dana nang hindi tumitingin kay Adrian. I don't think that's a valid reason.
Pwede namang umuwi ka ng mas maaga para hindi kagabihin ang uwi sa inyo. O kaya ihahanap kita ng tutuluyan na mas malapit. Hindi na, Sir Adrian. Marami ka nang naitulong sa amin. Mas gusto rin ni tatay na doon na lang ako, malapit sa amin. Yan ba talaga ang rason? Hindi sumagot si Dana. Nanatiling walang emosyon ang mukha nito. Tsaka umiwas lang ng tingin. Dana, akala mo ba hindi ko napapansin yang malamig mong pakikitungo sa akin? Ilang araw mo na akong iniiwasan. Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Wala, Adrian. Kailangan lang talaga na nasa tabi ako lagi ni tatay. I don't believe you. I know something's bothering you at hindi mo yun sinasabi sa akin. Matigas na sambit ni Adrian habang diretsong tumingin kay Dana. Pero nilabanan din yun ng dalaga. Matalim niya ring tiningnan si Adrian dahilan para bahagyang magulat ang binata. Gusto mong malaman kung anong totoo? Sige. Sa tingin mo tama ang pagdikit-dikit mo sa akin habang ilang araw na lang ikakasal ka na? Sa tingin mo ba, natutuwa ako sa pagbibigay mo ng motibo na mas lalong nakakagulo ng isip ko? Hindi na napigilan ni Dana ang sarili at tila sasabog na ito sa bigat ng emosyong nararamdaman niya. Hindi na kasi tama, Adrian. Hindi na tama itong nararamdaman ko. Nahulog ako sa taong ikakasal na sa iba. At wala akong magawa kasi tama naman ang mama mo eh. Hindi mo ako magugustuhan dahil mababang uri lang ako. Kaya pakiusap, hayaan mo na akong umalis para hindi na ako mahirapan pa. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Dana, pero hindi niya yon alintana ngayon. Ang nasa isip niya lang ay maiparating kay Adrian ang nararamdaman nito. Sa tingin mo ba hindi rin ako nahihirapan? Gusto rin kita, Dana. Gustong gusto. Pero hindi mo ako magawang ipaglaban. Putol ni Dana sa sasabihin ni Adrian. Yumuko ang lalaki. Hindi niya na rin nagawang makasagot pa dahil kahit siya ay hindi rin alam ang isasabihin. Dahil tama si Dana, hindi niya kayang ipaglaban ang dalaga. Sarili mo ngang pangarap hindi mo magawang maipaglaban. Aasa pa ba ako? Malamig na saad ni Dana, tsaka nito nilayasan doon si Adrian. Ibinuhos niya na lang ang lahat ng emosyon pagka-uwi at wala nang pakialam kahit marinig pa siya ng ama. Gusto niya lang munang damhin yon dahil naniniwala siyang gagaan din ang pakiramdam niya kalaunan. Lumipas ang ilang araw na hindi na nagparamdam si Dana at Adrian sa isa't isa. Nalaman ng ama ang nangyari, kaya naman kahit ito ay naapektuhan para sa anak. Muli ay ibinuhos ni Dana ang oras sa iba't ibang mga bagay. Nagpakaabala ito para hindi na maisip pa si Adrian. Anak, paano kung magbakasyon muna tayo sa probinsya? Biglang saad ng ama habang sabay silang kumakain sa hapag ni Dana. Gastos lang yan, tay. I-treat mo naman ang sarili mo. Parang lagi ka ng pagod. Isipin mo na lang na para sa ating dalawa yun. Dahil makakalanghap tayo ng sariwang hangin ng mabago naman. Mahinang natawa si Dana sa suggestion na yon ng ama. Pero napaisip din siya. Siguro nga'y mas mabuti kung sa probinsya na muna sila para makalanghap naman ang sariwang hangin ng ama. Kailangan niya rin siguro ito para mailayo ang isipan kay Adrian nang hindi pinapagod ang sarili. Sa kabilang banda, dumating na ang araw na ikakasal na si Adrian. Pero ang isip nito ay hindi matanggal si Dana. Walang araw na hindi niya naiisip ang dalaga dahil nakukonsensya siya sa nangyayari. Dumating sa puntong kunestyonan nito ang sarili kung duwag nga lang ba talaga siya. Kuya, give me a sign. Ito ba talaga ang gusto mo para sa akin? Hiling ni Adrian habang nakatanaw ito sa langit. Tirik na tirik ang araw at naghahanda ng lahat para sa kasal nila ni Chelsea. Habang siya, hindi mapakali. Pumasok si Adrian sa automotive studio kung saan dating nagtrabaho si Dana. Pinagmasdan niya ang lugar at bahagyang nalungkot. Pinasadya niya kasi talaga ito para kay Dana. Para sana palagi niya nang makita ang dalaga.
pero tila mas nasaktan niya pa ito. Hanggang sa nakita nito ang ponytail ng dalaga na nakakalat sa sahig. Tila nalaglag ito roon ilang araw na, pero naiwan niya pa ang amoy ng buhok ni Dana roon. Mahinang natawa si Adrian habang hawak-hawak yon. Ito na ba yun, kuya? Sambit niya sa isipan tsaka binulsa ang panali sa buhok at umalis. I'm so excited, honey. Did you see this gown? Nag-iisa lang ito. Pinasadya ko pa sa pinakasikat na designer. And she never failed to impress me. It's so fabulous. Puri pa ni Chelsea habang suot ang gown niya para sa kasal. Pero hindi man lang tinapunan ni Adrian ng tingin yon. Kasalukuyan silang nasa sala ng tahanan ni Adrian at nakabihis na ito para sa kasala. Nakatitig lang siya sa kawalan na para bang malalim ang iniisip. Nang mapansin yun ni Chelsea, ay nawala ang ngiti nito sa muka. Adrian! Nagbabantang tono ni Chelsea at doon lang napatingin ng lalaki sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita rito. Wala ka man lang bang sasabihin? Busangot ang mukhang sad ni Chelsea na para bang anumang oras ay magdadabog na ito. Sorry, you look great. Matamlay lang na sad ni Adrian at pilit pa itong ngumiti. Tila naman napuno na ang dalaga sa ganung ugali ni Adrian. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na bumenta sa kaniyang sinabi ng lalaki. Are you really into this, Adrian? Bakit parang sa lahat na lang? Ako palaging nagpupush. Pagdadrama niya. Kinunutan lang siya ng noo ni Adriana. Ano bang sinasabi mo? Ayan! Pagdating sa akin lagi kang walang gana. Pakiramdam ko, ako lang ang may gustong matuloy ang kasal na to. Stop it, Chelsea. Marami lang akong iniisip. Nagkakaganyan ka na. Sino ba kasing iniisip mo? Si Dana ba? Yung babaeng grasang yun? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Di hamak naman na mas lamang ako sa kanya. Sa sinabing yun ni Chelsea, ay nandilim ang paningin ni Adriana. Hindi niya nagustuhan ang mga salitang lumabas sa bibig ng babae. Huwag mong dinadami si Dana sa usap. Bakit hindi? Una pa lang, siya nang epal sa relasyon natin, Adrian. Hindi na nakapagtimpi pang lalaki, kaya naman mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Chelsea habang mabigat ang aurang dala niya. Walang ginawang masama sa'yo si Dana. At nagkakamali ka dahil wala naman talaga tayong relasyon. We're tied just because of the company. Kaya wag kang mag-assume na gusto ko rin ang kasal na to. Lamang ka nga kay Dana sa pisikal na itsura. Pero wala namang binatbat yung ugali mo sa kanya. Punong-puno na ako, Chelsea. I'm done with you. Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Mangiyak-ngiyak na si Chelsea nang sabihin yun ni Adriana. Nasasaktan na rin kasi siya sa mga sinabi ng binata. At dumagdag pang higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. You can't do this, Adrian. Malaking investment ang mawawala sa kumpanya niyo kapag hindi mo tinuloy ito. Nagawa pang magbanta ni Chelsea para lang mailigtas ang sarili sa kahihiyan. Wala akong pakialam. Hindi namin kayo kailangan. Matigas na sad ni Adrian tsaka pabagsak na binitawan ang braso ng dalaga. What did you say, Adrian? Sabay na napalingon ng dalawa nang marinig ang boses ng isang matandang babae. Kanina pa pala naroon ang ina ni Adrian at malamang ay narinig nito ang lahat ng sinabi ng binata. Hindi ka na magpapakasal? Bakit? Dahil mas pinili mong babaeng yon kaysa kay Chelsea. Nag-umpis na ring tumaas ang boses ng ina ni Adrian dahil sa galit. Ma! Hindi na naituloy pa ni Adrian ang sasabihin nang dumapo na sa kaliwang pisngi nito ang palad ng ina. Maging si Chelsea ay nagulat sana saksihan. You never fail to disappoint me, Adrian. Walang-wala ka talaga sa kuya mo. Malamig ang tonong pananalita ng ina habang pinapakita nito ang pagkadismaya sa anak. Kahit punyal yun sa puso ni Adrian, ay isinawalang bahala niya na lang ito. Naalala niyang sinabi ni Dana tungkol sa pagiging sunod-sunuran nito sa ina. Nang mapagtanto niya ay mapait siyang napangiti.
Kahit kailan, hindi talaga kita mapapasaya dahil hindi ako si kuya. Mapait ang tonong pananalita ni Adrian. Tila natauhan naman doon ang ina at kumunot ang noo nito. Anong sinasabi mo? Alam ko ma, kahit hindi mo sabihin. Alam ko nga kung sinisisi mo sa pagkawala ni kuya. Pero kahit kailan, hindi ko siya mapapalitan sa puso niyo. Kahit anong gawin kong paggagaya sa kanya, pati na rin sa pangarap niya. Matigas na sambit ni Adrian. Ramdam ang sakit sa bawat salitang binibitawan nito. Hindi makasagot ang ina ni Adrian dahil sa konsensyang nararamdaman nito. Umiwas na lamang siya ng tingin habang may gumuhit na butil ng luha sa muka. Pero pagod na ako ma. Buong buhay ko, sa inyo ko binuhos. Sinakripisyo ko ang pangarap ko para buhayin ang kay kuya. Ngayon, pati ba naman kaligayahan ko gusto niyong isuko ko? May hangganan din ako ma. I will not forever be your puppet. Ito ang huling mga katagang binitawan ni Adrian bago niya sila iniwang tulala roon. Wala na siyang pakialam kung anumang parusang magiging kapalit ng ginawa niya. Bastang nasa isip nito ay malaya na siya. Hindi niya na kailangang limitahan ang sariling kaligayahan dahil nung araw na yon ay pinipili na niya ang kaniyang sarili. Paggabi na ng kapain nito mula sa bulsa ang panali sa buhok ni Dana. Habang pinagmamasdan niya yon, ay mas lalo siyang nakakaramdam ng pananabik. Kaya naman mabilis itong pumunta sa sasakyan at nagbiyahe sa lugar kung saan ramdam niya ang tunay na kaligayahan. Magtatagal ba tayo sa probinsya anak? Bakit parang pang isang taon naman na ata itong dala natin? Tanong ni Mang Eduardo sa anak habang nag-iimpake sila ng mga gamit. Bukas ng madaling araw na kasi ang alis nila, kaya naghahanda na sila ng mga dadalhin. Mahina lang na natawa si Dana sa ama. Sinadya talaga nitong damihan dahil baka magtagal sila sa probinsya. Gusto niya rin kasi na doon na muna ipagpatuloy ang pagpapagamot ng ama. Baka sakaling bumilis ang paggaling nito. Buwan lang naman tay. Doon ka na rin magpagamot para mapabilis na ang paglakas mo. Paliwanag ng dalaga. Nang matapos sa ginagawa ay sakto ring pagbuhos ng malakas na ulan. Napabuntong hininga na lang si Dana habang pinagmamasdan ng ulan mula sa bintana. Pero agad ding kumunot ang noo nito nang makitang paghinto ng pamilyar na sasakyan sa tapat ng gate nila. May inaasahan ka bang bisita, Dana? Takang tanong ng ama nang makita rin ang sasakyan. Wala ho, baka makikisilong lang. Saad na lang ng dalaga. May waiting siya din kasi sa tapat ng gate nila at marami talagang nakikisilong doon sa tuwing malakas ang ulan. Mukhang hindi anak, mukhang bisita mo nga ang nariyan sa labas. Bahagyang kumunot ang noo ni Dana sa sinabi ng ama, kaya naman muli nitong pinagmasdan ang nasa labas. At laking gulat niya nang makita si Adrian na nakasandal ngayon sa pintuan ng kotse nito. Hinahayaan ng sariling mabasa sa ulan habang pinagmamasdan lang ang bahay nila Dana. Puntahan mo na, Dana. Pagkakataon mo na rin para magpaalam. Suggestion ng ama kaya naman napabuntong hininga na lang si Dana. Tsaka kinuha ang payong nito at lumabas. Anong ginagawa mo rito? At bakit mo hinahayaan ang sarili mong maulanan? Malamig pa rin na pakikitungong tanong ni Dana. Napansin nito ang suot ni Adrian na suit pang kasal. Sarkastiko siyang natawa nang mapagtantong ngayon nga pala ang araw ng kasal nila ni Chelsea. Alam ba ng asawa mo na nandito ka? Mariing tanong niya habang matalim ang pagkakatingin kay Adrian. Pero hindi ito alintana ng binata. Dahil gumuhit lang sa mga mata niya ang labis na pangungulila. Nang walang ano-ano'y niyakap nito si Dana. Adrian, ano ba? Basang-basa ka! Bulyaw ni Dana tsaka pilit na tinulak ang binata. Sorry, namiss kasi kita. Paliwanag ni Adrian tsaka sumilip ang tipid ng ngiti mula rito. Pero hindi natuwa roon si Dana. Sa halip ay mas lalo pa siyang nainis. Nangaasar ka ba?
Kakatapos mo lang ikasal pero imbis na asawa mo ang samahan mo, nandito ka na naman. Hindi mo ba alam na kapag nalaman to ni Chelsea at ng mama mo ay akong pag-iinitan? Mag-isip ka nga, Adrian. It's over, Dana. Hindi na kami kakasal. Narealize ko ng mga sinabi mo. Gusto ko namang piliin ang kaligayahan ko ngayon. May bahid ng saya sa mukha ni Adrian habang sinasabi yon kay Dana. Nagulat naman doon ang dalaga dahil hindi niya inaasahang aatras si Adrian sa kasal. Ha? Dana, I choose you. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong ipaglaban. Kinuha ni Adrian ang isang kamay ni Dana tsaka marahan itong hinaplos. Pero saglit lang yon dahil agad ding binawi ni Dana ang kamay niya. Nakita niya naman ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Adrian. Adrian, iba na kasi ngayon. Mas magugulo lang kung ipipilit natin to. Nakayukong sad ni Dana, tsaka nag-umpisang mamuo ang luha sa mga mata niya. Hindi ako natatakot. Kahit anong klaseng gulo pa ang mapuntahan natin, Dana. Poprotektahan kita. Nakagat ni Dana ang ibabang labi nito. Inaamin niyang masaya siya nang malamang hindi natuloy ang kasal nila. Pero may bahid pa rin ng takot dahil hindi niya alam kung anong kayang gawin ni Chelsea at ng ina ni Adrian. Aalis na kami, Adrian. Lalayo muna kami ni tatay. Malungkot na sad ng dalaga. Sasama ako. Muling umangat ang tingin ni Dana kay Adrian, nagsabihin niya ito. Hindi ito inaasahan ni Dana. Hindi pwede. Paano ang mama mo? Ang kumpanya niyo? Wala na akong pakailam kung mawala man sa akin ang lahat. Wala sa kayamanan ng tunay kong kaligayahan. Malumanay na sagot ni Adrian. Pero para mo na rin sinira ang buhay mo dahil lang sa akin, Adrian. Huwag lang puro sarili mo at gusto mo ang iniisip mo. Inis na sambit ni Dana, tsaka tinalikuran na si Adrian, pero napahinto ito nang muling nagsalita ang lalaki. Ngayon ko lang pinili ang gusto ko, Dana. Ngayon ko lang narealize kung ano talagang kaligayahan ko. Kaya huwag mong sabing sinisira ko lang ang buhay ko. Oo, nawala sa akin ang lahat. Pero wag naman sanang pati ikaw. Ikaw na lang ang meron ako, Dana. Tila nagmamakaawang aniya, dahilan para mapapikit ng mariin ang dalaga. Hindi na napigilan pa ni Dana ang mga luha dahil nag-unahan na silang lumabas. Pero ayokong sirain mo ang buhay mo dahil lang sa akin. Hindi kaya ng konsensya ko. Humarap muli si Dana kay Adrian at wala nang pakialam kung makita man siya nitong umiiyak. Binuo mo akong muli, Dana. Kaya please, huwag mong isiping masisira ang buhay ko dahil lang nawala sa akin ang kayamanan. Pera lang ang nawala sa akin. Hindi ang buhay ko at ang pangarap ko. Handa akong magsimula ulit kasama ka. Saglit pang nagtitigan ng dalawa matapos sabihin yun ng binata. Kita sa mga mata ni Adrian ang sinseridad sa mga sinasabi nito. At mas lalong nahuhulog doon si Dana. Kaya naman hindi na siya nakapagpigil at binitaw na nito ang payong. Tsaka tumakbo palapit kay Adrian at niyakap ito. Hinayaan nila ang sariling mabasa ng ulan. Hindi alintana ang lamig dahil tanging init lang ng katawan nila ang nararamdaman ng isa't isa. Bumuhos na rin ang luha ni Adrian nang sa wakas ay nayakap na niya si Dana. Bagay na tila matagal nang naging puwang sa puso nito. Pero ngayon ay para bang kinumpleto siya ng dalaga. Totoo ba lahat ng mga sinabi mo? Paniniguro ni Dana habang nakayaka pa rin ito kay Adrian. Seryoso ako, Dana. Paninindigan kita. Tila musika sa tenga ng dalaga ang boses ni Adrian. Para bang umaapaw ang puso nito nang marinig yun sa binata. Nang matapos ang yakapan nila'y pareho na sila ngayong basang-basa. Matalim lang na tiningnan ni Dana si Adrian. Siguraduhin mo lang, malilintikan ka talaga sa akin pag ako tinarantado mo. Banta niya, kaya naman mahinang natawa doon si Adrian. At nang dahil sa gabing yun,
ay nagpa siyang magsama ang dalawa. Sumama si Adrian kay Dana at doon sila namuhay ng simple sa probinsya. Kahit na hindi na naranasan pa ni Adrian ang maginhawang buhay, ay mas naramdaman naman ito ang kaligayahan at kalayaan dahil nagagawa niya pa rin kung ano ang gusto niya at kasama si Dana sa mga plano niya sa buhay. Natuto siyang magbanat ng sariling buto at kahit na pagod ito araw-araw, ay hindi niya naman iyon alintana dahil masaya siya sa ginagawa niya at wala nang mas ikakasaya pa dahil kasama nito ang mahal sa buhay. Lumipas ang halos 1 taon nang makapag-ipon ang dalawa at nagpa siyang magpakasal. Hindi na matanggal pa mula kay Dan ang pagkakangiti sa isiping pagkatapos ng araw na ito ay ganap na siyang magiging asawa ni Adrian. Suot niya ang simpleng trahe de boda at habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin ay iniisip nitong hindi siya makapaniwalang darating din pala ang araw na ito para sa kanya. Siya na yata ang pinakamasayang tao sa buong mundo ngayong araw. Sa kabilang banday kabado naman si Adrian habang nasa labas ng simbahan. Panay ang tingin nito sa wristwatch at habang papalapit ang oras na ikakasal na sila, ay tila hindi na siya makapaghintay pa. Hanggang sa ilang sandali lamang ay huminto ang puting sasakyan sa tapat ng simbahan. Nawala ang malawak niyang pagkakangiti nang makita ang hindi inaasahang bisita. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang saad ni Adrian nang masaksihan ang ina na nanggaling mula sa puting sasakyan. Habang bakas naman ang pangungulila sa mga mata niya, hindi nakatakas kay Adrian ang nagbabadyang luha mula sa mga mata ng ina. Adrian, anak. Emosyonal na sad ng matanda habang hindi nito alam ang gagawin dahil gustuhin man niyang yakapin ang binata ay nag-aalangan ito sa isiping baka galit pa rin ito sa kanya. Ma. Pwede ko bang masaksihan ang kasal ng pinakamamahal kong anak? Garalgal ang boses ng ina at hindi na nito napigilan ang pagtulo ng luha. Hindi ito dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Dahil masaya siyang makitang muli ang anak na totoong nakangiti. Namiss kita, Ma. Hindi na rin napigilan pa ni Adrian ang mga luhang bumubuhos mula sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang naroon ngayon ang kanyang ina para masaksihan ang kasal niya. At sa pagkakataong ito ay masayang masaya siya. Kaya naman nang mag-umpisa ang seremonya, ay nagulat din si Dana nang makita ang ina ni Adrian sa isiping baka may gawin itong hindi maganda. Pero nang hawakan ni Adrian ang kamay niya at ngumiti ito, ay agad ding naibsan ang nararamdamang yon. Natapos ang seremonya at sa wakas ay ganap na silang mag-asawa. Kasalukuyan silang nasa sala ng kanilang simpleng tahanan ngayon nang makaharap ang ina ni Adrian. Dana, gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa iyo noon. Alam kong hindi maganda ang unang pinagsamahan natin. Pero ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit kami minahal ng anak ko. Paliwanag ng matanda habang haplos-haplos ang kamay ni Dana. Sa pagkakataon din na yon ay tila may kung anong tinikang matagal nang nakabaon sa kanya na ngayon lang natanggal. Guminhawa lalo ang pakiramdam nito dahil sa wakas ay nagkaayos na silang pamilya. Huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga ay magkakaayos na po tayo at iisang pamilya na. Nakangiting saad ni Dana, tsaka hinaplos din ang kamay ng matandang nakahawak sa kanya. And to you, Adrian, I'm sorry kung hindi ko naparamdam sa'yo ang pagmamahal tulad ng kay Alonzo. Natuto na ako. Nawalan na ako ng isang anak. Kaya na-realize kong mas masakit pala nung pati ikaw nawala na rin sa akin. Walang saysay ang yaman kung walang nagmamahal sa'yo. Kaya patawarin mo ako sa mga naiparamdam ko sa'yong masakit noon, Adrian. Paghingi ng tawad ng ina. Alam mo ba nung nawala ka, ang laking parte na rin sa akin ang nawala. Sobrang nagsisi ako dahil tinalikuran na ako ng lahat. Si Chelsea na inaasahan kong tutulong sa akin. Tinalikuran na rin ako.
Umalis siya ng bansa matapos mong umatras sa kasal, Adrian. Napabuntong hininga na lang si Adrian dahil doon. Pero hindi na importante sa kanilang nakaraan. Ang mahalaga ay masaya na sila ngayon at napatawad ang isa't isa. Kasalukuyan namang nasa kwarto na si Adrian at Dana. At imbis na nagsisimula na sila sa honeymoon, ay nagkaroon pa ng aberya sa TV. Bala kasi nilang manood ng movie pero bigla na lang hindi gumana yon, kaya kinukumpuni ito ni Dana. Ang dami mo talagang alam ayusin, mahal. Nakakabilib ka. Papuri ni Adrian kay Dana habang malawak itong nakangiting pinagmamasdan ng asawa. Nakakainis nga eh. Imbis nag-i-enjoy na tayo ngayon, binigyan pa ako ng trabaho. Busangot ang mukhang sad ni Dana pero natawa lang doon si Adrian. Hayaan mo at hindi kita patutulugin mamaya. Asar niya sabay kindat kay Dana. Nanlaki ang mata ni Dana sa gulat, kaya naman otomatiko nitong napalo si Adrian sa dibdib. Tumigil ka nga muna, mahal. Suway niya sa asawa pero namumulang mukha nito. Nagkunwari naman si Adrian na nasaktan sa pagpalo ni Dana, kaya naman muling napatingin ang babae sa asawa. Ang sakit nun, mahal. Parang may nasira yata sa puso ko. Pag inarte ni Adrian, kaya naman bahagyang natawa si Dana. Iniwan muna nito ang inaayos tsaka lumapit kay Adrian at binigyan nito ng matamis na halik. Nasira ba? Then, let me fix your heart, darling. Nangaakit na sad ni Dana, sabay kagat sa ibabang labi nito. Tila, nadala naman doon si Adrian, kaya mabilis niyang sinunggaban ng halik ang asawa. Para bang bumalik sa pakiramdam nila ang nangyari sa kanila sa one-night stand noon. Parehong sabik na sabik sa isa't isa. Pero ang kaibahan lang ngayon ay hindi na ito dala ng kapusukan, kundi ng pagmamahalan. Hindi masamang piliin ang sariling kaligayahan, lalo kung magdudulot ito ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag mong hahayaang diktahan ka ng kahit na sino sa kung anong dapat mong gawin dahil pinanganak tayo upang magkaroon ng sariling desisyon. Patunay lang sa kwento ni Adrian at Dana ay naipakita nila ang kahalagahan ng pagpili sa sarili, pati ng pagpapatawad. Hindi masama kung sasabihin nating, ako naman muna, kung binuhos mo ang buong buhay mo para unahin ang kapakanan ng iba. Ngayon, oras na rin para piliin ang sariling kapakanan. Kapakanang uunahin ang sarili nang hindi nakakaramdam ng konsensya. Wakas! Magandang araw po sa inyong lahat at shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners. Shoutout to Ma'am Vicky Masayon from San Jose del Monte, Bulacan. Eden Vertudazo, Reggie Tagaka from Honolulu, Hawaii. Rhea May Leonor from Saudi Arabia. Ma'am Florencia Estroga from Bohol. Ma'am Annalisa Silos from Cagayan Valley. Ma'am Julian Perez from Hong Kong. Arlene from Riyadh, Saudi. Susan Guloran from Jeddah, KSA. And last, Ma'am Nilda Francisco from Balanga City, Bataan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.